Ang pagtatagpo ni Jose at mga kapatid sa Ehipto. The Joseph the Dreamer Story. Episode 4. Bible Story Series 20. Genesis chapter 42 verse 1 to Genesis chapter 46 verses 1 to 7 and Genesis chapter 46 verses 26 to 30. Mula sa Magandang Balita Biblia. Genesis chapter 42. Nagpunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, "Ano pang hinihintay niyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain, upang hindi tayo mamatay sa gutom. Balita ko'y maraming pagkain doon." Pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Jose, ay hindi na pinasama ni Jacob sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain sapagkat laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. "Taga saan kayo?" mabagsik niyang tanong. "Taga-Kanaan po." "Naparito po kami upang bumili ng pagkain," tugon nila. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila, kaya't sinabi niya, "Kayo'y mga espiya, at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa, hindi ba?" "Hindi po. Kami pong mga lingkod niyo'y bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami, at kami mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya." "Hindi ako naniniwala," sabi ni Jose, "naparito kayo upang alamin ang kahinaan ng aming bansa." Kaya't nagmakaawa sila, "Ginoo, kami po'y 12 magkakapatid, nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang bunso naming kapatid, ang isa po na may patay na." Sinabi ni Jose, "Tulad ng sinabi ko, kayo'y mga espiya. At isinusumpa ko sa ngalan ng Faraon, hindi kayo makakaalis hanggang hindi niyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Umuwi ang isa sa inyo at kunin siya, ang iba'y ikukulong dito, hanggang hindi niyo napatutunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, mga espiya nga kayo." 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin niyo ito. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo, ang iba'y makakaalis na at maaari nang iuwi ang pagkaing binili niyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit pagbalik niyo'y kailangang isama niyo ang bunso niyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo, at hindi kayo mamamatay." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang sabi nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan." "Iyan na nga ba ang sinasabi ko," sabi ni Ruben. "Nakiusap ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng tagasalin sa wika kapag humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi na niya mapigil ang pag-iyak. Nang panatag na ang kanyang kalooban, bumalik siya, at ibinukod si Simeon. Ipinagapos niya ito sa harapan nila.
Nagbalik ang mga kapatid ni Jose sa Kanaan. Iniutos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sako, at ilagay doon ang salaping ibinayad nila. Pinabigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ang utos ni Jose. Ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain, at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ang asno niya, at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, "Ibinalik sa akin ang aking salapi. Heto sa aking sako." Nanginig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa, "Ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos?" Pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, "Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pagbintangan pa kaming mga espiya? Sinabi po naming mga tapat na tao kami, at hindi mga espiya. Ipinagtapat pa namin kami 12 magkakapatid na lalaki, at iisa ang aming ama. Sinabi po namin na patay na ang isa naming kapatid, at ang bunso na may kasama niyo rito sa Kanaan. Pagkatapos po naming sabihin ito, akalain niyong susubukan daw niya kung kami nagsasabi ng totoo." Pinaiwan po si Simon, at pinauwi na kaming dala ang pagkaing aming binili. Ngunit mahigpit po ang bilin niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid bilang katunayang kami nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangako po siyang palalayain si Simon at pahihintulutan kaming manirahan at magnegosyo sa kanyang bansa. Nang isalin nila ang kani-kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad. Kaya't pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, "Iiwan ba niyo akong mag-isa? Wala na si Jose, wala rin si Simeon, ngayoy gusto pa niyong isama si Benjamin. Napakabigat namang pasanin ito para sa akin." Sinabi ni Ruben, "Ama, kung hindi ko maibalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang 2 kong anak. Ipaubayan niyo sa akin si Benjamin, at ibabalik ko siya." Ngunit sinabi ni Jacob, "Hindi ko papayagang sumama sa inyo ang aking anak, patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko ng ito, kung siya'y masasawi sa daan, hindi ko na ito makakayanan, mamamatay akong nagdadalamhati." Genesis chapter 43. Nagbalik kay Jose ang magkakapatid. Lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan. Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkaing binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto." Sinabi ni Judah sa kanya, "Mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin niyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi niyo pahihintulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador." Sinabi ni Israel, "Bakit kasi sinabi niyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan niyo sa nangyayaring ito." Nagpaliwanag sila, "Inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, 'Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin, at nang makaalis na kami, itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang buntunan niyo ng lahat ng sisi. Kung hindi niyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon." Sinabi ni Israel, "Kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador,
kaunting balsamo, pulot pukyutan, astragalo, laudano, alponsigo at almendra. Doblehin niyo ang dalang salapi, sapagkat kailangan niyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Maaaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng makapangyarihang Diyos na kahabagan kayo ng taong iyon upang mabalik sa akin si Simon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko. Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin, at nagbalik sa Ehipto, kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan, isama mo sila sa bahay. Sila'y kasalo ko mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo. Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, marahil, dinala tayo rito, dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako nang una tayong pumarito. Maaaring bigla na lamang tayong dakpin, kunin ang ating mga asno, at tayo'y gawing mga alipin. Kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose, at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, Ginoo, galing na po kami ritong minsan at bumili ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako, at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Heto po't dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin. Huwag kayong mag-alaala, sabi ng alipin. Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili niyong una. Pagkatapos ay inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa, at pinakain ang kanilang mga asno. Pagkatapos, inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose pagdating nito. Narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan, at ibinigay ang dala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya? Ginoo, buhay pa po siya at malakas, tugon nila. At sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, ito ba ang sinasabi niyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, anak. Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin, at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapa na niya ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumabas, at nagpahain ng pagkain. Si Jose ay ipinaghaing mag-isa sa isang mesa, at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga Egyptyo, sapagkat ikinahihiya nilang makasalo ang mga Hebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. Idinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila, at 5 beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. Genesis chapter 44. Ang nawawalang kopa. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako, at bago mo isara, ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pilak. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa'y umalis na ang magkakapatid, sakay ng kanilang mga asno.
Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, habulin mo ang mga taong iyon, at sabihin mo sa kanila, bakit naman ginantihan niyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? Bakit niyo ninakaw ang kopang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon, at ginagamit din niya iyon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa niyong ito. Inabutan sila ng katiwala, at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig niyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magagawa iyan. Nakita naman niyo, nakarating na kami sa Kanaan, gayon may ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sinuman sa amin ang kopang sinasabi niyo ay dapat mamatay, at alipinin niyo kaming lahat. Mabuti, tugon ng katiwala. Kung kanino makita ang kopa, siya ang gagawing alipin, makakalaya na ang iba. Ibinaba nila ang kanilang mga sako, at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, at natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan, ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako, at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Juda at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa niyo? Hindi ba niyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Wala na po kaming masasabi, sagot ni Juda. Wala po kaming maikakatuwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya, hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, Hindi ko gagawin yon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin, ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Nagmakaawa si Juda. Lumapit si Juda kay Jose at ang sabi, nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana niyong ikagagalit. Ang turing ko sa inyo'y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po namin may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito, at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina, kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito, upang inyong makita. Ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman niyo ay hindi na niyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito ay sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi niyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman niyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaaring siya'y niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya'y mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa'y itinaya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya ay hindi ko maibabalik, ako ang buntunan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na ang alipinin niyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid.
Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ang matinding dagok na darating sa aming ama, kung iyon ang mangyayari. Genesis chapter 45. Nagpakilala na si Jose. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Egyptyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila, at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili niyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag niyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating, at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama, at ibalita niyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin niyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Do'y mapangangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom, at hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na naghihirap. Kitang-kita niyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita niyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto, at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin, at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating. Ikinatuwa ito ng Faraon at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng Faraon kay Jose, pakargahan mo ng pagkain ang mga hayop ng iyong mga kapatid, at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama, at ang buong sambahayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain, upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala sila ng mga karwahe, para magamit ng kani-kanilang asawa, at mga anak paglipat sa Ehipto. Huwag na nilang panghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon, sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan, gaya ng utos ng Faraon, at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng tig-iisang bihisan, maliban kay Benjamin. 5 ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain, upang may baon ang kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, huwag na kayong magtatalo-talo sa daan. Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating do'y sinabi nila kay Jacob, Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto.
Natigilan si Jacob, at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bilin ni Jose, at makita ang mga karwaheng ipinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. "Salamat sa Diyos," sabi ni Jacob. "Buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya, bago ako mamatay." Genesis chapter 46 verses 1 to 7 and verses 26 to 30. Nagpunta sa Ehipto ang sambahayan ni Jacob. Naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beerseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, "Jacob, Jacob." "Narito po ako," sagot niya. "Ako ang Diyos ng iyong ama," sabi sa kanya. "Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay." Mula sa Beerseba'y naglakbay si Jacob. Siya, at ang kanyang mga apo, at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karwaheng ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. 66 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 2 ang naging anak ni Jose sa Ehipto, kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay 70. Si Jacob at ang kanyang sambahayan sa Ehipto. Si Judah ang isinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama, at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy handa na akong mamatay sapagkat nakita na kitang buhay." Kung nakarating ka sa bahaging ito ng video kapatid, 100-fold of blessings to you sa panunood at pakikinig ng salita ng Diyos. 3 importanteng tanong. 1. Ano ang dahilan ng pagpunta ng mga kapatid ni Jose sa Ehipto? 2. Ano ang inilagay sa sako ni Benjamin? 3. Paano ipinakilala ni Jose ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid? Comment your answer down below. Paki-comment na din kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for you to get updated on the next video. Thank you for watching and hearing the Word of God. Stay blessed, and stay connected in the presence of the Lord.